Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Itong kumag na 'to. Wag mo kasi kayong ano, masyado naman kayong papansin ika nga ano, yung tipong para mag-viral lang kung ano-ano pang pinaggagawa. Ito, pakinggan natin 'to mga kababayan. Hello, good evening. Oh, This morning, I created the oh, content. My oh. intention was for general entertainment. Entertainment, tandaan ho natin ha, napakasensitibo ho ng issue ng relihiyon. At itong si Pastor Kibuloy, meron ho siyang isang sekta na pinamumunuan. Na kung saan, kung paanong pagrespeto ang ibinibigay natin sa mga Muslim, sa mga INC, sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, kailangan din ho natin ibigay yung karampatang respeto diyan sa pinamumunuang organisasyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang ho yun, magrespetuhan ho tayo para wala ho tayong problema, para hindi ho tayo nagpa-public apology. Ganun lang naman kasimple yung Brad. Only. But instead, created a lot of divisiveness. And for that... Anong divisiveness? Nabanatan ka ng matindi-tindi, Brad. Ang dami kasi pwedeng pagtripahin niya. Ito si Pastor Kibuloy pa, number 53 sa balota. I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team. Yun, doon ka talaga dapat manghingi ng paumanhin. Doon sa mga KOJC member na kung saan yang si Pastor Apollo Kibuloy ginagalang, respeto at talagang iba ang pagtingin nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Talagang leader ho siya, ika nga. Ngayon, ginanon mo yung larawan niya, meron kang kaalalagyan dyan, Brad. Kaya kung ako sa iyo, sa mga susunod na galaw mo, mag-ingat-ingat ka. Hindi naman siya, kumbaga ingat ka na lang, huwag mo na lang ulitin. Mapagpatawad ho yan, hindi ho nagtuturo ng galit yang si Pastor Kibuloy sa kanyang mga miyembro, base ho yan sa ating nakikita. Hindi ho siya, kahit na anong ginawa sa kanila nitong si Marcos Jr., yung iba dyan, pag naririnig natin, ipagpasadyos lang natin, ipagdasal na lang natin. Ganun naririnig natin eh. Sa totoo lang nakakabilib din ho kung paano yung pagtuturo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Hindi ho sila vindictive, hindi ho sila nabudol na kung nabudol, pero yung hindi natin sila nakikita yung nakmumura, yung talagang galit na galit, yung tipong yung iba kasi mga kababayan natin, hindi na napipigilan ng galit sa social media. Talagang kulang na lang kung pwede lang nilang tamaan itong si Marcos Jr. ng isang beses, papatamaan nila And all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator, an entertainment vlogger. Marami naman pwedeng i-vlog dyan, Brad. Hindi ka naman mauubusan ng paksa sa gagawin mong vlog, pero yung meron kang banatan na isang individual na kung saan maraming rumirespeto dyan, dapat maghinay-hinay. Dapat magsilbing yan, babala sa'yo sa mga susunod mo pang gagawing content, ha? Yung mga politiko, ihiyan mo, walang problema. Yung si Marcos Jr., ihiyan mo, walang problema yan.
O si Tatay Digong, kung gusto mong gawin, wala tayong problema dyan. Ha? Kaso nga lang, yung backlash, dapat kaya mong tayuan. Kung ginawa mo yan, dapat tayuan mo pagka naramdaman mo yung backlash. Yung ginawa mo kay Pastor Kibuloy, wala problema yan, gawin mo. Pero dapat yung consequences, tanggapin mo din ng ika nga kung paano yung tuwa mo nung ginagawa mo yung kababalaghan na yan, yung kabastusan na yan. Pagka dumarating na yung backlash, okay naman na nagpasorry ka. Pero sa susunod, wag mo na ulitin. Yan si Tatay Dick, yung ano niya. Diba? Ano yan? Parang yang larawan ni Pastor Apollo Kibuloy, parang watawat ho yan sa mga miyembro ng KOJC. Hindi ho dapat basta-basta bastusin. Hindi ho dapat na basta-basta punitin o kung ano man, di ba? Ano ho yan, kumbaga, mataas ang pagrespeto nila kay Pastor Apollo Kibuloy. At irespetuhin na lang natin yung kanilang paniniwala. Hindi na si Pastor Kibuloy para hindi tayo nagkakaproblema. Blessed and love. Hello. Ayun na. Blessed and love daw. Alam niya sabihin yung blessed and love. Talagang tong bata na to. Ito, rekta ho tayo dito kay ano. Dito kay, ay, bakit gumalaw yun? Dito tayo kay Sir Tio Moreno. Hello, Chis! Oh. Hello, Chis Escudero. Is it true that the Senate session hall has been converted? Nagmamadali? Into the setup similar to the impeachment trial of CJ Corona. Just asking. Thank you. Oh. Ano ba yan? Talaga bang apurado na ho ba itong si Chis Escudero na maging Vice President? Nanawagan na ho ba ng special session itong si Marcos Jr.? Bakit to sila nagsiset up diyan sa Senado? Malamang sa malamang itong si Sir Tio Moreno merong nagpadala ng intel sa kanya o larawan na yan na, inaareglo na, nagkakaroon na ng sukatan. Diyan sa Senado, talagang inaayos na nila yung paggaganapan ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Pero wag ko kayong mabahala, wag ko kayong matakot, ha? Tayo ay naniniwala na malulusutan ho yan itong si Vice President Sara Duterte. Parang tatrabahuin ho ata talaga nila itong impeachment na to habang naka-break ang session. Ha? Talagang ibang klase, talagang ibubrute force nila itong impeachment na to. Akala ko bang hindi nagmamadali itong si Chis Escudero? Bakit ngayon, bakit biglang naging apurado? Nabatukan ho ba siya nitong si Lisa Araneta Marcos? Binalaan ho ba siya nitong si Tamba pagka hindi mo trinabaho yan, tatanggalin kita sa pwesto? Ako, napaghahalata talaga itong mga manggagamit na ito sa Senado. Ito, rekta ho tayo dito kay Senator Jimmy Bondoc. Siyempre, no, kailangan ho nating ibigay ngayon itong video na to, ang spotlight dito sa ating iniidolo na si Senator Jimmy Bondoc. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. We actually had our top story today with the president reacting to the clipping of former President Duterte killing 15 senators to make way for the others. At ito ang sabi ni PBBM over the weekend. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Ang problema kasi dayaan Yun ang pinapangambahan namin, yung dayaan. Meron kaming pag-asa, kaso pagka yung nag-focus na kayo dyan sa Miro system na yan, naku, malaking problema yan. Kaya naman kung di pa ho kayo nakasubscribe, para marami ho tayong magbabantay dito sa papalapit na election, mag-subscribe na ho kayo. Kasi habang marami hong nakakakita sa mga kaganapan, mas marami hong pupuna. Mas marami hong magsasalita, kaya i-share nyo na ho ang ating video. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, mas bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Ang tanong, bakit nung nagdang administrasyon sumisiksik sa Department of Agriculture? Bakit gusto mong maging cabinet secretary, Tatay Digong? Ngayon, binabanatan mo.
Pagkatapos niyong linigawan si VP Sara at bilib na bilib kayo sa mga Duterte, salamat at pinalibing niya ang inyong ama sa libingan ng mga bayani. Ngayon, binabanat-banatan niyo. Pambihira talaga. Iba ho talaga ang tama pagka, yung pagkabangag ka talagang, iba mukha pa lang, tignan niyo naman ho mga kababayan, palong-palo ho itong Pangulo natin. Palong-palo sa kapangyarihan. Bangag na bangag sa kapangyarihan. Ayun naman ho. Tuloy. Yung sabi niya, wala daw pag-asa siguro, wala sila pag-asa, kaya papatay na lang ng 15 senador. Sa bagay, mahirap naman na ibang tao, iniisip nila ang isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. You know, Gretchen, nung simula pa lang ng campaign ko, I vowed na talaga magre-real talk lang ako. Win or lose, magre-real talk lang ako. So ito po ang real talk. This is my contribution to everybody sa ating political conversation. Wala po kayong narinig ngayon dyan na tao who meant what they said. Lahat po ito ay PR lamang. Do you really think the president, the former president, means it pagpapapatay siya ng mga senador? No? Lahat po ito is really just, nagko-compete lang po sila lahat for your ears, for your attention, dahil mahal po ang airtime. Kaya ang sa akin po, talagang tingnan ninyo ang history namin ng mga kumakandidato. Nothing more. I'm not asking for your votes. I'm just asking, suriin nyo na lang yung mga tao. Huwag na po kayo magpaloko sa mga ganyang PR. Luma na yan eh. Well, the NBI actually recommended to file charges against the Vice President for... Ang problema ho kasi, lahat ng pwedeng asunto na pwedeng isampa dito sa makamang Duterte, sa pamilya Duterte, pagka nakagawa sila ng isa, nakapagsalita sila ng isang mali, o nakagawa sila ng isang medyo alanganin sa pandinig ng mga bangag, talagang tatrabahuhin ho nila yan. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nagsalita ang NBI, ang DOJ, lahat ng pwedeng sumausaw dito sa issue ng gurgur statement na to ni Tatay Digong sa mga senador. Ano ho yan? Na masyado na mga, kayo naman, PR nga A kill threat on the President, the House Speaker, and the First Lady. You are a lawyer. What do you think is the difference of her pronouncements, the Vice President's pronouncements, with the former President's pronouncements? Pareho silang nagsabi, nagpapapatay sila. Pero pag tinignan mo, pinut mo side by side yung dalawang statement na yon, sinabi ni VP, no joke, no joke. Okay. Well, that's the difference. That's the difference. Yung kay Pangulong Duterte, I was there. That was our proclamation. And very clearly, it was a joke. Kasi even the way he said it. But again, I'm not defending anyone. Pero very clearly, it was a joke. Patayin na lang natin. Parang ganon, you know? At sinabi niya pa nga, binawi niya pa na, pero wag na, kawawa naman eh. Okay, so done. Done na yun. Yung kay VP Sara, seems less like a joke, no? Hindi siya joke. But I do go with the argument that it is a conditional threat. Parang sinasabi niya na pag namatay ako. Grabe no, itong si Tatay Digong at itong si VP Sara. Lahat to talaga, kumbaga talagang inuusi siya pa bawat buka ng bibig nila eh. Kasi alam mo nila isang isang kumpas lang dito sa mag-ama na to. Talagang yung 32 million ang ating mga kababayan. Halimbawa, nagsalita si Tatay Digong, kailangan na nating magsalita, kailangan na nating maglabas ng saloobin natin dito sa... Marami yung lalabas sa kalsada, yun ang sigurado natin. Partida yung nangyari sa INC, hindi pa ho nagsalita si Tatay Digong doon. Hindi ho siya, kumbaga, yun pa lang pagkilos na yun, talagang nayanig na tong administrasyon na to. Tatlong magkakasunod na rally. Gusto ho nilang tapatan. Naging pagkilos ng mga kababayan nating INC. Pero hindi pa rin ho sila nakapalag. Hindi pa rin ho sila nakaubra. Dahil talagang yun organic at alam ho nila yung pinaglalaban ng mga kababayan nating INC noong mga panahon na yun. Pero eto ho dapat ang ating mga kababayan, yung mga nakikinig sa mga sinasabi nitong si VP at nitong si Tatay Digong. Sa bagay, kung ikaw talaga tunay na taga-suporta nitong si FPRRD at nitong si VP Sara at ng mga pamilya Duterte, pagka binukaho nila yung bibig nila, the way na i-deliver nila yung sinasabi nila, yung intensity ng pagsasalita nila, malalaman mo na kaagad na, ano yan, ginajaming tayo na. Di totoo yan. Pero pagka yan nagseryoso, at meron siyang sinabi na ganito yan, ganun yan, kailangan na ho kayong kabahan. Siya napakahabang statement nitong si Tatay Digong.
sa napakahabang statement ho niya, meron siyang sinabi about doon sa ginagamit na pampakalma nitong si Marcos Jr. Diba? Yung nag-ano na siya, hero, ha? Nag-hero in daw siya. O, yung particular na portion na yun na napakaseryoso ni Tatay Digong, hindi yun nila tinalakay. Bakit? He was nahubas pagdating doon sa mga isyong bangag, itong si Marcos Jr. at itong mga mainstream media na to. Masyado lang ho silang napaghahalata sa totoo. Patayin niyo to. Sa pandinig po ng iba, hindi talaga maganda. Sa pandinig ng iba, sa akin kasi sanay na ako sa ganyan. Pero if I were her lawyer, and she is a lawyer, I would go with that argument that it's a conditional threat because if you go strictly by the words, there was a condition. Ibig sabihin, I'm not gonna do it unless they kill me. Self-defense. Well, actually, there's a whole debate about it. That, Of course. Iba yung conditional threat sa threat with condition. Yeah, Right? narinig ko yan. No? Oh, but we're not gonna get into that. It's sila gonna na take a bahala dyan, a full hour. But Yeah. let's go to the impeachment trial of the Vice President, the looming impeachment trial. Your thoughts on the Senate taking this timeline, sinasabi ni Senate President, na pagkatapos na raw ng SONA. Is that constitutional? Again, it seems futile to discuss it because even people like former Justice Carpio and Senate President Chis Escudero, iba-iba ang kanilang mga opinion. Ano? So, ano ba ibig sabihin ng proceed forthwith and all that? Pero ako, at the end of the day, impeachment is political. Sasabihin lang, hindi pwedeng mag-convene unless mag-special session si Presidente. But it's political. It's all political. Naloloko po tayo ng politika. So, ganito na lang. Kung yung ang ating legislators gusto talagang tanggalin si Ma'am Sara and they have the political will and they have the numbers, they have all the freedom to do so. Personally, I just think, awang-awa na ako sa bansang Pilipinas. Kasi that takes up everyone's attention, that takes up everyone's mind. Tapos, walang nangyayari sa presyo ng bigas. You know, ako talagang naaawa sa Pilipinas. But don't you think that the investigation into the Vice President's use of confidential funds had merit in itself? Na paano nagastos yung 100 plus million in 11 days? Yan na naman, 100 plus million. Yan ang problema natin, Gretchen Ho eh. Pero yung 150 million, kada congressman na di umano ipinambayad para sa impeachment, wala kayong pakialam. Yung 1 billion pesos kada araw dyan sa flood control, parang mga bulag at bingi kayo. Kung saan napunta yung bilyong-bilyong pondo para dyan sa mga proyekto na yan na hindi napapakinabangan. Yung bilyong-bilyon na pamimigay na ayuda, totoo, tama ba ang pagkwenta dyan sa mga lumalabas na pondo na yan? 125 million? Anong pakialam namin doon? Importante sa amin, yung bilyong-bilyong ginagawa. Pag-usapan natin yan. Kaso, dapat pagka pinag-usapan natin yung confidential fund din, lahatin natin. Hindi lang natin na itong babanatan natin si Vice President Sara Duterte lang at lahat ng government official exempted na kagad. Hindi ko naman ganun. Yeah. Mayroon nag-surface na Mary Grace Piatos na hindi mapaliwanag kung sino yon, wala rin sa PSA. And don't you think that investigation had merit in itself? Well, that investigation is ongoing. Nandun siya sa COA, hindi po ba? And there was a joint circular ng COA naman, yung 2015-01, about the guidelines. And right now, sinusuri nila yung paggamit ng funds na yon according to those guidelines. Hintayin natin. Ang hamon ko po sa ating lahat, tingnan natin yung politika behind the investigation. Kasi lahat naman may confidential at intelligence funds. I'm predicting na buksan nyo lahat yan, you will find much more questionable ways of spending. Now, am I justifying na dapat absuelto si Ma'am Sara kung meron ding ibang gumawa? Hindi po. I'm saying, tingnan natin yung nature ng confidential funds. Kasi madalas po talaga dyan, maraming mga pseudonym, maraming mga fake names dahil ayaw natin masunog yung mga informant. Pero ang sabi ni Vice President, ito ay nagamit dahil bago siya pumunta sa maglagay ng proyekto sa isang lugar, pinapa-survey niya muna. Correct. I mean, is that the proper use of confidential funds? Because pag sinabi ting confidential funds, usually these are related to security matters.
is that not a security matter? Kasi halimbawa, kahit sa negosyo, or bibili ka ng lupa, di ba titingnan mo muna, parang marami bang NPA dyan? It's the same thing. Or even, kunyari sa Department of Education, hindi natin alam na kung minsan yung mga teachers or yung mga students, they're open to the threats of being, recruited by communist organizations. Inaaral po ng DepEd yan. Lahat po ng government agencies, I've said this in a debate, ay may kinalaman sa national security. Nag-iiba-iba lang po yung degrees. No? Pero kunyari nasa DepEd ka, sasabihin mo walang national security concerns yun. Hindi po totoo But yun. isn't that the mandate of the security agencies and not of the Vice President's office and not of the DepEd? Well, I would like to invoke my few years of experience in government, 6 years to be precise, that even in PAGCOR, there are intelligence and confidential issues. No? Na kasi kapag po kayo ay nasa gobyerno, real talk po ako lagi ha, magalit man kayo o hindi. Kapag kayo ay nasa gobyerno, you're always on the line no, between order and chaos. No? Inaaral po natin lagi kung mag-i-invest ba tayo dito o hindi. Even internally po sa mga gobyerno, may mga espiya ko minsan. Is that not a security threat? So where do you get the funds to investigate that? Now, am I saying walang accountability? Hindi. Dapat may accountability. Kaya nga may COA circular to 2015-01. But Congress also has power over the purse to make sure that funds are being spent the right way according to their appropriate function. Yes. So that means it's in their power also to open this. Of course. And to investigate on how the confidential funds were used. Absolutely. That's their power of oversight. So why are you saying that this is political? I mean, it could be also, Well, I mean, the investigation having merit in itself. yes, because we are, what you're asking me is what I think their intentions are. Di ba? Kasi iba-iba ang intensyon ng bawat kongreso. Sa bawat, it's case to case. Sometimes their intentions in some investigations, maganda. Nakikita ko na parang they're really just out for the truth. But you agree that it is within their function to Of course. investigate on Of course, that's constitutional. That's part of Oo, wala namang problema yun. Pero habang meron kasalukuyang investigasyon na ginagawa ang COA, meron nga notice of disallowance, patapusin mo na yun. Huwag mo na magbida-bida itong si Joel Chua. Nasa mandato nila, pero dahil meron nga constitutional body na nagtumatrabaho sa mga pondo na yan, pinag-aaralan, dapat hintayin muna para hindi ma-prejudge yung kung ano man yung magiging findings ng COA diyan sa notice of disallowance na yan. Ngayon naman mga kababayan, ito malupit dito. Nakita ko lang to scroll tayo, syempre tingin-tingin tayo. Itong si Larry Gadon nagpapataas na sweldo. Nagpapataas na sweldo dito si Larry Gadon. Toto kampanya ka brada. Sino ba nakikita ko dyan? Abalos, itong si, ano pangalan to? Itong si Cayetano, itong si Lapid, itong si Soto, yang si Pacquiao. Naku, ito na nga ba? Ibibida ho niya yung kanyang mga kandidato. Pakinggan natin na mabilisan to. Ito, pakinggan natin. Ulitin natin. Game. Marcos kung ano mas makakabuti sa ating bayan. Ano yun? Ngayon, sinasabi ng mga ibang mga nanunulista na ito raw mga kandidato, meron daw mga iba rito na hindi daw marunong makipag-diskurso o hindi marunong makipag-debate. So ano gagawin mo ngayon? Ikaw makikipag-diskurso para sa kanila. Ikaw makikipag-debate para sa mga individual na yan. Pambihiraw talaga itong si Larry Gadon. Simple lang naman yan. Walang debate, walang diskusyon kung ano pa mga kalokohan yan. Sagutin na lang nila, talakayin na lang nila, hipuin na lang nila yung mga maiinit na issue ngayon na pinag-uusapan sa mga kanto, sa mga talipapa, sa mga palengke, sa mga paradahan ng jeep, paradahan ng tricycle driver. Ano yan? Yung kulang-kulang na bycam report. Yung kumakalat, yung paglaganap ng illegal na droga. Yung lumalalang kriminalidad sa ating bansa. Yun ang gustong marinig ng ating mga kababayan dito sa mga kandidatong binibida mo. At higit sa lahat, yung pinakamalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino, nagmamahalang presyo ng pagkain. Ano na sa panahon na yun, ang importante ngayon sa Senado,
ay yung sumuporta sa pagbabago. Hindi ito Importante daw yung mga yung mga kandidato daw importante ngayon na maluklok sa Senado, yung susuporta sa pagbabago. Anong pagbabago? Yung pagbabago mula doon sa maayos guguluhin, yung susuporta sa kaguluhan, ganun po ibig nyo sabihin na Attorney Larry Gadon, Larry Gadon, yun ho bang gusto nyo, yung susuportahan yung mga kabalbalan ng administrasyon na to? Anong pagbabago bang sinasabi nitong mama na to? Ano bang nabago? Mula noong panahon ni Tatay Digong na napakaigi ng kalagayan ng ating bansa, ang illegal na droga, kahit pa paano talagang nabawasan na. Kriminalidad talagang nagiging okay na ba? Nawawala na ho yung mga masasamang elemento sa karsada. Ngayong mga panahon na to nagbabalikan, yon ang kailangang suportahan ng mga kandidato na yan. Yung mga mauupong senador. Yung pagbabago na yon ang kailangan nila suportahan. Larga doon. Naku, meron ho tayong diferensya dyan. magaling nga ng pagdiskurso o ng pagdibate. Magaling nga magdibate, magaling nga magdiskurso, pero taliwas ka naman sa programa ng gobyerno. Anong programa ng gobyerno? Anong bang sinasabi mong programa ng gobyerno? Yun ho bang kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda? Hindi ko kontrahin. Yung paggastos ng bilyong-bilyon sa flood control at patuloy ang pagbaha, yun ho ba yun? Dapat ho ba susuportahan yun ng mga senador na mauupo sa Senado sa papalapit na midterm election? Ikaw talaga, Larry, doon nagpapataas ka lang ng sweldo eh. Masyado ka na paghahalata. Huwag mo kaming budulin, Brad. Mulat ng sambayan ng Pilipino. In a good way. Kasi yang si Marcos Jr., mulat din ho yan. Di natutulog eh. Diba? Bangag nga sa kapangyarihan eh. Ngayon, kabadong-kabado ho siya ngayon. Dahil napaka-crucial nitong midterm election. Ito ho kasi yung kumbaga magdidikta kung paano ang magiging tempo ng susunod na 6 na taon ng kanyang panunungkulan bilang presidente. Kasi pagkatapos nitong pagkatapos nitong 2025, 2026, 2 taon na lang mag-uumpisa na ho yung presidential election. Ganun lang ho tayo kabilis. Kakaluklok lang yan, 3 matching lang yan, magpapalit na naman ho tayo ng presidente. At ang kinatata ko nitong administrasyon na to, sisilipin ng kung sino man ang uupo sa 2028 presidential election, yung binentahan na ginto, yung Maharlika Wealth Fund, yung ayuda, yung ari-arian ng mga congressman na malapit dito kay Tambaluslos, yung mga ari-arian ni Tambaluslos, heavy luggage issue, napakarami ho natin dapat pag-usapan. At sana naman, kung pagka dumating ang punto na napag-usapan yan, dapat meron hong tatayo at magpapanukala na kung sino man ang mga politiko na mapapatunayang magnanakaw, talagang dapat parusang bitay. Dapat ho talaga parusang bitay. Yun ho ang kailangan natin dito sa bansa na to. Yung mga penalty na kulong-kulong, wala hong kwenta yun. Para sa atin, wala kwenta yun. Hindi ho sila natatakot doon. Ako kukulong. Madali lang yan. Papiyansa lang ako. Madali lang yan. Diba? Ilang taon kulong mo sa akin? 10 taon? VIP ako dyan sa loob ng dyan sa loob ng bilibid. Kagaya kay ang tawag dito, kay Leila de Lima, diba? Yun talagang totoong VIP. Diba? Hindi ho siya napasama sa mga ordinaryong preso. Iyang si Pastor Kibuloy, kahalubilo niya yung mga ordinaryong preso. Kaya wag niyo sasabihin sa akin kasi nakita ko yung estado ng mama. Hindi ho siya kasing yung estado nitong si Leila de Lima nung siya ang nakakulong, hindi ho kagaya ng kay Pastor Apollo Kibuloy. Iba ho yung sa kanya. Kasama niya ho talagang mga ordinaryong inmate yung kasama niya. Ganun ho yung katindi. Lahat talaga ng gobyerno gusto mong harangin dahil kasi oposisyon ka. Hindi naman ganun yun. Hindi naman porket oposisyon ka, lahat na lang gusto mong harangin. Ang problema, yung mga pulisiyang falsipikado. Ganun lang naman ho yun. 2025 budget, kulang-kulang na by-cam report, hindi naman hinaharang. Kini-question lang. Yun naman. Masyado ka naman mainit, Larry Gadon. Kalma ka lang. Pagkatapos ng amo mo, tapos na rin ang political career mo. Di ka ba nagtataka?
lahat ng nakapaligid sa'yo kasama sa senatorial race, yung mga kasabay mong dumila sa tumbong nitong si Lisa, talagang magkakasama. Tapos ikaw, na talagang pinangangalandakan mong loyalista ka, hindi ka man lamang napasama sa senatorial lineup nila.